Kita-kita muna kami para sa isang friendly debate bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin, para sa kapakanan ng ating mga. Handang harapin sa isang debate ni Senate Minority Deputy Floor Leader Rodante Marcoleta si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Gayun din sina former Associate Justice Antonio Carpio at University of the Philippines College of Law Professor Dr. J. Batumbacal. Sa gitna ito ng imbitasyon ng PCG Commodore sa Senador na bisitahin at lumahok sa isang Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group. Kasunod ito ng kontrobersyal na mungkahi ni Senador Marcoleta na isuko na lang ang mga naturang pinag-aagawang isla sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Nauna na ring tinuligsa ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang naturang pahayag ni Senador Marcoleta. Tinawag niya pang homegrown traders ang mga Pilipino umanong handang ibenta ang Pilipinas kapalit ng pansariling pakinabang. Paliwanag ni Lacson, pangkaraniwang pinanggagalingan ng impormasyon sa geopolitics ang mga ganitong technical intelligence at traidor mula sa sariling bansa. Binigyan din ito na ang pagsuko sa Kalayaan Islands ay walang pagkakaiba sa pagsuko ng Luzon Island o ang kabuoang bansa. Samantala, sinabi naman ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri na lilinawin nito ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta ukol sa pagsuko ng Kalayaan Island Group. Ito ay matapos umani ng reaksyon at batikos ang naturang pahayag ni Marcoleta. Binigyan din ni Senador Migs na hindi isusuko ng bansa ang Kalayaan Island Group dahil malinaw na bahagi ito ng teritoryo ng Pilipinas. Alinsunod niya ito sa konstitusyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at pinagtibay ng 2016 arbitral ruling. Dalawang batas rin ang naipasa sa 19th Congress na nagpapatibay ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at Kalayaan Islands. Kabilang dito ang Republic Act 12604 o ang Philippine Maritime Zones Act at ang RA 12065 o ang Archipelagic Sea Lanes Act at mayroon rin aniyang komunidad ng mga Pilipino doon. Ayon kay Zubiri, kailangan bigyan ng tsansa si Marcoleta na magpaliwanag lalo pat pinabubulaanan na rin ito ng senador. Samantala, iginiit ng Armed Forces of the Philippines na patuloy nilang poprotektahan at hindi isusuko ang pambansang soberanya at integridad ng ating teritoryo. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, gagampanan nila ito ng may buong puso at pagmamahal sa kanilang sinumpaang tungkulin. Nirerespeto naman ng Malacanang ang karapatan ng mga senador na maghayag ng kanilang mga pananaw ukol sa issue sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, binigyan din ng palasyo ang halaga ng nagkakaisang paghahayag ng posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero ang nais din po ng Pangulo, maipahatid ninuman ng bawat Pilipino kung ano ba ang ating karapatan sa ating teritoryo, kung ano ba ang interest natin sa West Philippine Sea. Ganun pa rin po ang posisyon ng Pangulo. Wala pong anumang bahagi ng teritoryo natin o anumang interest ang iso-surrender sa anumang foreign power. Pero dapat din po tayo maging tugma sa ating ipinapahayag. May kasabihan nga tayo, ang magtanim ng hangin, bagyo ang aanihin. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.